Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte kahapon na medyo patutsada. Medyo pahaging ba o parang warning o reminder sa administrasyon ni President BBM. Dalawang ito. Una, sabi niya, you are daydreaming. Nananaginip kayo ng gising. Alam niyo naman kung magsalita ang ating presidente. Daydreaming. Tapos, paghandaan niyo ang posibleng revolusyon. Okay? So, i-discuss ko ito one by one. Ano yung daydreaming? Nananaginip ng gising ang administrasyong ito. Headlines po sa Philippine Star. 20 per kilo of rice is daydreaming. Yon ang ibig sabihin niya. Wala na yon. Wag na tayong umasa. Never na mangyayari ang 20 pesos per kilogram of rice. Yun po ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Dahil daw sa law of supply and demand in the world market. Which I agree. Very volatile po ang presyo ng bigas sa buong mundo. Okay? So, ito pa, may isa pang prediksyon ni FPRRD. Ang presyo daw ng bigas baka aabot as high as 90 pesos per kilo. Grabe. So ngayon, before itong price ceiling, 60 to 80 na baka abot pa daw ng 90. Okay. So, nagmensahe na siya sa mga kapwa niya Pilipino. Sabi niya, Filipinos should accept the fact that there is no way for the price of rice to go down to 20 per kilo, which is too low and not realistic considering the present market situation. Mabuti pa itong ating Pangulo. Hindi naman siya economist. Diba? Abogado, mayor, presidente. Mas practical, realistic pa siya kaysa yung NEDA chief natin, Mr. Balisacan. Iginigiit pa niya na posible daw na magkaroon ng 20 pesos per kilo na presyo ng bigas. Kasi daw, ang gobyernong ito, yes, I believe, ang gobyernong ito, doing its best. Talagang nagsusumikap po ang ating gobyerno na ipababa. Kasi, campaign promise, sinasabi ng iba. Ang iba naman is aspiration, whatever. Basta galing sa bunganga ng kandidatong Bongbong Marcos nung una na let's try our best. Parang gano'n ata. Let's try our best para ang presyo ng bigas maging 20 pesos per kilo na lang. Gano'n. So, I don't know if that's a promise or an aspiration. Try our best. Now, this administration is trying their best. Sana yung best nila. Nagkaroon na sila ng 5-year program, Rice Self-Sufficiency Program, na by the year 2028, ang ating bansa hindi na mag-i-import ng bigas. So, yun, that's good. But then, hindi na klaro doon, granting na magkakaroon tayo ng rice self-sufficiency by 2028. Magkano ang presyo by that time? Baka naman, hindi nga tayo mag-import, kaya lang ang presyo, 40, 50, 60 pa rin. Wala pa rin yung 20 pesos per kilo. Kaya ako, gustong-gusto ko sana, para sa mga nasa laylayan, ang sarap sana, na babalik sa dating, yung 20. Kasi nung kabataan ko, magkano ba ang per kilo nun? Gantang pa ang amin nun
Matandaanan ko, gantang. Ang gantang is 2.5 kilo. Ang isang gantang. If my memory is right, mga nabutan ko, 5 pesos. Isang gantang. So, magkano ang kilo nun? Halos lang, 150. Tama? O 160. 1 peso. Ganon po ang nakagisnan ko na per kilo. O paano? Yung bigas noon, isang sako yung 50 kilograms of rice. 50 pesos ba? Parang gano'n. Ang madalang ang kwarta noon, kaya lang napaka-powerful. Mag-marketing kami ng nanay ko, punta kami sa aming merkado, 5 pesos lang yung dalang pera ng nanay. Papel. Ano bang ano? Ang alam ko noon, Emilio Aguinaldo eh. Yung kayong mga kaedad ko, may maalala ba kayo? Tama ba yun? 5 pesos, Emilio Aguinaldo? Nako, nakabili na kami ng bigas, nakabili na kami ng bulilit, galonggong, nakabila kami ng gulay, asin, bitsin, bagoong. May sukli pa yung 5 pesos na dala ng nanay ko. Those were the years. Ay, ang sarap. Sorry, yung mga mas bata, hindi nyo naabutan nun. So, okay na. Let's face reality. Ito na tayo ngayon. Ngayon, yung 41 to 45 pesos na presyo ng bigas, abnormal yun. Band-aid yun. Pinilit na lang ng gobyerno ang ating mga retailers na magbenta ng 41 to 45 at their own expense. Kawawa ang mga retailers and ultimately farmers. So, I agree with our former president. I don't know sa inyo. Aasa pa ba tayo ng 20 pesos per kilo of rice? Hindi na. Kumusta naman yung 90 pesos, sabi ng former president? Baka. Kung walang magawa ang ating gobyerno sa pagkontrol ng mga smugglers and hoarders, nakikita ko ang bigas parang maging sibuyas. Sana naman hindi. Kasi gumagalaw na naman ang mga smugglers and hoarders. Para silang untouchable, unstoppable. Inamin po ng ating Pangulo na walang ibang dahilan bakit nagmamahal o tumataas ang presyo ng bigas dahil sa mga smugglers and hoarders. Kaya lang, hanggang salita lang siya. Yung SONA, sabi niya, smugglers and hoarders, your days are numbered. Palakpak ang mga kongresista, mga senador. Ano ngayon? May nahuli? May nakasuhan? Wala pa. So yung SONA, ano yon? Speech only, no action. Sana naman, mahal na Pangulo, pakitaan mo naman kami ng aksyon. One time lang. Pwede ba makahuli kayo ng real smuggler and hoarder? Na totoo talaga na yung mga ni-raid ng customs na warehouses ay talagang smuggled and hoarders na totoo talaga na i-confiscate ng gobyerno yung bigas para once and for all, masampulan lang yung mga ganun. Ngayon kasi walang sample. Kaya ang lakas ng loob ang mga smugglers and hoarders dahil hindi sila nasasampulan. Ako, tingin ko lang ito, analysis, opinion ko lang, yung 3 warehouse na sinampulan 2 weeks ago, na nandoon nagpakitang gilas ang Speaker Martin Romualdez. Nako, wala na yon, ayos na yon. Yan ang ibig sabihin ng ayos. May papeles na. Pwede nang ibenta, but okay lang kung ibenta sana na ipabaha sa merkado ang bigas. Kaya lang hindi.
unti-unti. Kasi itong ating mga smugglers, hoarders, yung sakim sa pera, ang taong sakim sa pera, never na makontent. Kahit makaganansya pa siya ng 1 million per day, kulang na kulang pa rin yun. Gusto niya tuloy-tuloy ang kanyang ganansya at pataas ng pataas. Kaya, yun, pwedeng abot ng 90 pesos per kilo. Pag hindi makontrol, smugglers and hoarders. So, ano naman yung sinasabi ng dating Pangulo na posibleng magka-revolusyon? Ano yung revolusyon? Taong bayan. Kung hirap na ang taong bayan. Dahil sa mahal ng bigas, mahal ng gulay, mahal na ang krudo gasolina, lahat nagmamahal. Anong mangyari sa bayan natin? Nako. Ang taong gutom, kahit patalim, kumakapit. Kaya sana hindi dumating ang panahon na ang Pilipinong naghihirap ay magrevolusyon. Sana history will not repeat itself.